Isang muling pagbati at masayang buhay ang aking pinapaabot sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Kayo po ay nanonood ng programang Heal Thy Lifestyle. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At aking dalangin kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. No? Mayroong malusog na pangatawan at higit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, hindi ako nag-iisa sapagkat muli nating kapiling ang ating minamahal na Health Director, ang ating kapartner dito sa ating programa. Walang iba, Pastor XP Figalan. Pastor, good morning, magandang umaga. Yes, partner. Isang napakagandang umaga po muli sa ating lahat, mga ginigiliw ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Muli po, ang buhay natin ay totoong napakabuti sapagkat ang patnubay ng lumikha ay patuloy niyang ipinagkakalob sa atin. Pagpalain po, samantalang tayo ngayon ay narito muli sa atin pong pangatlong episode ng atin pong programa ng Healthy Lifestyle, partner. Thank you, Pastor. Of course, mga gili namin mga taga-subaybay, samahan ninyo kami sa ilang minutong pag-aaral natin at pagbulay-bulay ng magandang mga aralin sa umagang ito tungkol sa pangkalusugan, upang ang bawat isa sa atin ay makinabang. And of course, huwag po ninyong kalimutan na i-share ang ating live sa inyong mga friends sa Facebook, sa inyong mga timeline, sa inyong mga group chats, and of course sa ating mga lokal na iglesia, upang sila rin ay makinabang sa ating pag-aaralan ngayong umaga. At samantalang kayo nagsishare, tayo ay dudulog sa Panginoon sa magitan ng ating pambunggan na panalangin. Hilingan natin ang ating kapartner. Pastor? Tayo po ay yumuko at ipikit po natin ang ating mga ulo sa ating pong panalangin. Amang banal at Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Yes, ngayon pong umagang ito, muli, hinihiling namin ang inyong pakikisama at through the Holy Spirit, muling mabuksan ang aming kaisipan at ang aming puso ay patuloy na magkaroon ng kaligayahan sapagkat ngayong pong araw na ito ay muli po ninyong binigyan kami ng pribilehyo na makapakinig ng magagandang aral at mga may kinalaman sa amin pong mabuting kalusugan. Amen. At ipagpatawad ang aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat pong ito ay hiling at dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Thank you, Pastor. Dahil mga gili ko mga taga-subaybay, nasa episode 3 na tayo. Nung nakaraan ay ating tinalakay ang fit to lead. Yeah. Napakaganda, no? Dahil you cannot lead if you are not fit. At mahirap mga siwa kung tayo po ay hindi angkop ang ating katawan sa paggagawa ng ilang mga mahalagang bagay na dapat nating gawin. Yes, Pastor. At ngayon naman ay we will be talking about new life, Pastor. Napaganda, no? Sa Tagalog ay ang bagong buhay. Bagong buhay. Maganda. Bakit, Pastor, ang iyong napili ay ito na magaganda, no? Mga very attractive at makakuha ng attention sa ating mga taga-subaybay. Kung ang dati ay fit to lead, ngayon naman ay the new life. Bakit new life ang iyong napili, Pastor? Yes, partner. Ito ang aking gustong ipagkaloob at bigyan natin ng malaking pagpuwang ngayong araw na ito sa bakit nga ba bagong buhay. So alalahanin po natin na sa tuwing pagbangon natin sa umaga ay ito'y pagkakaloob ng Panginoon ng pribilehyo na tayo mabuhay. Wow. At gusto kong sa araw na ito ay pag-usapan natin bakit nga ba bagong buhay. At alam naman natin na sa atin pong paggising ay nakikita natin marami din pong mga hamon. Ayan. Yan. Okay. So, ganda, no, Pastor? Of course, pagka gaya nung binabanggit sa programa natin Salita ng Buhay, ay every gising is God's blessing. Okay. Pagmulan sa umaga, bagong buhay. Yes. Ano po na pinagkaloob ng may akda ng ating buhay? Ano po? Meron ba tayong magandang mga tinatawag nating mga statement mula sa banal na kasulatan? Bakit bagong buhay? Ano po? Siguro, ang iniisip nila, Pastor, pagka Disyembre, may kanta kasi, bago mag-January, di ba? Yes, bagong taon, magbagong buhay. Yes. Tunay ba yun na tuwing bagong taon lang ang bagong buhay, Pastor? Yes.
Yun, bago natin pasimulan siguro, Yes. talagang para mabuksan natin ang ating buong pag-aaral na ito, maganda na talaga tayo bumuklat Yan, ng salita ng Panginoon, Yung foundation ng ating faith. foundation ng ating pag-uusap ngayon. Opo. At ito, Pastor, ay napili ko at nakita ko po na ito yung pit ngayon, karapat-dapat ngayon, na siyang magiging pinakang keywords o key-text natin para sa pag-uusap ng may kinalaman sa New Life. Ito ay Yes. masusumpungan sa aklat ng 2 Korinto 5:17. Wow. Sige nga, lagay natin sa screen. Mas maganda kung makikita natin at parang ating mga taga-subaybay Makasunod. ay makita din ito. Opo. At ito yung parang pinakang meditation po natin. Isa pa ring part ng atin pong pag-iakma natin itong pag-aaral nito. At ito po ang sinasaad, Pastor. Yes. Sa ikalawang mga taga-Korinto, 5:17, Opo. ang sabi po ng tala, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, Wow. siya'y bagong nilalang. Amen. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Wow. Kaya partner, noong tanong mo sa akin ay bakit nga bagong buhay? Yes. Ang una ko agad na binanggit ay sapagkat binigyan tayo ng panibagong pribilehiyo ng Panginoon na sa umagising sa umaga ay maramdaman natin na tayo humihinga pa rin. Wow. What a privilege po na ibinigay po sa atin yon. At ang tunay na kahulugan talaga, bakit bagong buhay, partner? Ay sapagkat nais ng Diyos na yung mga kakaharapin nating mga karir, mga gawain, Opo. ay ito'y ma-experience natin sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon ay ating ma-accomplish. Wow. O sapagkat ang isa pang ibig sabihin nito ay pagbabago din ng ating pong buhay o sarili na dapat masigit tayong mas malapit sa Kanya. Amen. Opo. Opo, ang ganda. No? So dito pa lang, Pastor, sa iyong pinahayag na unang talata, o baga key text natin, o yung ating foundation sa pinakamanual natin. Kapag na kay Kristo, bagong nilalang. Yes, opo. Bagong buhay. Yan, Ano po? At yung mga nakaraan ay wala na, lumipas na, kaya every gising is a new life. In Christ. Wow, napakaganda, no? Mga minamahal. Sa ating pagbangon sa araw-araw, mga gili ko, mga taga-subaybay, at partner, Pastor, Apo. ano ang mga hamon sa buhay na kinakaharap natin? Bawat isa may mga hamon sa buhay. Correct po. Ano yung mga hamon sa buhay na pwede nating malampasan o harapin natin at malampasan? Okay, Yes. totoo po yun. Kaya nga, meron tayong dapat na panagumpayan sa mga hamong ito. Opo. Yung mga dealing with life challenges ay talaga pong mabibigat. Yes. Ano para sa atin. Unang-una dyan, yung loneliness. Wow, ano Kasi matindi yun, no? matindi yan. Ang loneliness po ay isang bahagi na kapag hindi natin na-overcome yan, pupunta yan sa tinatawag na depression. Naku, delikado. Kaya nga dapat pagbangon talaga natin, dapat ay masigla. Yes. At ang ating isipan ay press sa lahat ng mga bagay na iniisip natin. At ma-maintain natin, partner, yung tinatawag na healthy lifestyle natin, healthy relationship, at yung isip natin ay nasa tama at maayos na mga pag-unawa at kaisipan. Yun. Isa pa dito, kung maaari, maging safe ang ating isipan sa mga worries. Yan. Oh. Kasi pagka dumating na yan, ay papasok tayo dun sa marami nating worries. So magkakaroon tayo ng problema ng tinatawag na mental health. Nako, Yan sa mental mga susunod, problem. partner. Pag-uusapan natin yung mga tinatawag nating depression na yan, mga lonely at may kinalaman sa worries and mental health. po. Mga itatalakay din po natin yan. Yes. And then, ang isa pang magiging challenge din sa atin, siyempre yung nakakumang trabaho natin, work-related stress. Yes. So isa ito na nakaka-challenge din po yan. At yung mga tinatawag nating traumatic events. Nako, kaya iwasan po natin talaga ito na kung maari ay pagbangon natin, naka-strict ang isip natin, Nakasentro. Opo. nakasentro sa isang magandang bagay na alam nating ito ay makakatulong ng malaki sa atin. Ayun, ang ganda. No? So, maganda yung binanggit mo, Pastor. Una, delikado para pagising sa umagay, loneliness sa kalungkutan. Oh, yes, no, opo. it will bring you to depression, delikado. So mahalaga pala meron sa in dealing the life challenges, meron tayong foundation una
kaya nung binagot po sa pagising sa umaga, ay ang sentro natin para magawa natin yung magagandang bagay, hindi sa negative kundi sa positive. Let us always seek God first. Ano po? Correct. Kasi, of course, Una lagi. opo, dahil sa pagka mga trabaho iniisip natin, pag hindi mo natapos yun, may stress ka eh. Paano Correct. mo matapos ito? Ang Yan ang dami mga mga trabaho. hamon yan, madami. Yes, araw-araw yun. Hindi Kaya matapos yung isa, pagdating na naman yung isa. May napakahirap. So, may mga challenges, Pastor. At of course, nakadepende yan sa paano mo i-handle Yes, no, sa opo. iyong isipan, Ang Pastor. isa pa, Go ahead. Pastor, dyan, lalo doon sa ating mga kaibigan, na kapag parang dumating sa point na para ma-overcome nila, gumagamit sila ang parang pang-relieve ng stress nila, smoking. Diba? Oo nga. Kalimitan yan. Para minsan ay gagamit muna ito para maka-exit doon sa halimbawa sa breakfast natin, hindi na makatake ng gano'n na breakfast. So mabigat yan, yung drinking alcohol, malimit din po yan. Correct. At yung iba pang mga drug-related na sabihin nila ay makakatulong ng malaki. Pero actually, may malaking bagay yon o impact sa Negative impact. na bagay, doon negative impact doon sa kalusugan at kalagayan ng ating pangatawan. Correct. Imbis na makatulong na maging maayos, Yes, nagkaroon tuloy ng problema. Yes. Yan ang masaklap. So nagkaroon ng negative, Pastor, na impact at resulta dahil sa ang inakalang makatutulong ay nakasasama pa. Correct. Opo, nakakasama pa doon sa kalagayan. Yes, ano po. Kaya pag bagong buhay, ano ang magandang gawin, Pastor, para magkaroon tayo sa bagong buhay na hinaharap natin? Yes. Magandang Opo. gagawin. Opo. Kung noong nakaraan na pinag-usapan natin na may kinalaman sa fit to lead o karapat-dapat na siya ay manguna at maging taga-angkop o taga maayos at angkop na pagsasagawa. Ngayon, doon sa New Life, binigyan din natin ng acronym din ito. Aba, Yung maganda, New ha? Life ay ito yung aking gustong i-share sa atin at para maging maayos itong ating pong pag-aaral na may kinalaman dito sa New Life. Yung New Life, nilagay natin yung letter N ay nutrition. Aba, ang ganda, ha? Okay, nutrition. New life, dapat maganda. Okay. Nutrition, number one. Nutrition, number one yan. Sa N. Sa N yan. Opo. Pangalawa ay yung letter E ay exercise. Wow. O, magkasama yan. Nutrition, exercise. And then yung pangatlo, yung Water. W is water. Wow. Yan. And then yung L, live temperately. Wow. Ayan, yan yung ating letter L. And then letter I is invest time in others. Okay, magbuka tayo ng oras o magbigay tayo naman ng oras sa iba. And then yung letter F is fresh air. And then yung letter F is educate yourself. Wow. So yan yung bibigyan natin ng pagpapahalaga ngayon na may kinalaman dito sa ating New Life. Now, pag kinag-usapan ang nutrition partner, Yes, Pastor. ito ay tinatawag na pampalakas ng ating katawan. Yes, dapat merong akmang nutrisyon. Akma. Kasi nga, pagbangon mo sa umaga, ano ang magiging lakas mo sa buong maghapon? Yes, oo. So ngayon ay sang-ayon sa mga expert natin, makakatulong ng malaki kung ang nutrisyon natin ay mabibigyan natin ng pagpapahalaga. Yes, Sapagkat yes, correct. ito palang nutrition partner ay may kinalaman sa pampalakas ng ating katawan. At ang good nutrition is more about you do it rather than being about what you don't eat. Yun. Kaya nga, good nutrition. Good nutrition yan. So yun po ang nais ng Panginoon Opo. na makita sa bawat isa atin. At of course, pag sinabi partner na nutrition, Yes. may kinalaman ito. Pero siyempre ito sa mga plant-based diet. Ano po? Wow. Mababa, ito ay magkakaroon ng mababang panganib para magkaroon ka ng mga iba't ibang sakit. Sakit, opo. Lalo na ngayon, yung sinasabi nating number one sakit na nakamamatay na ngayon, no? Pangatlo, yung sakit na diabetes. Type 2 pa nga minsan. Ang Delikado, prutas at gulay at mga butil ay katamtamang itong makatutulong lalo na pag-take ng mga maliit lamang na bahagi ng sugar, Opo. ay makakatulong ito para mabigyan natin ng kumbaga, malis natin yung ating pagkakaroon kaagad ng sakit na diabetes. Yun. oo. At yun po ang magdidetermine. At meron dito, partner, na tinatawag na 7 pangunahing prinsipyo ng paghahanda ng pagkain. Ba, maganda, Sa ha? nutrition yan. Yes, opo. Ano ito, partner? Ang una, yung variety. So of course, pag sinabing variety, dapat ay magkakasamang inihahanda natin ito. Una,
alam naman natin, kahit doon sa panahon ng una, no, ang ating mga patriarcha noon, ang kanilang, kung bakit humaba ang kanilang buhay, at sino nga pinakamataas? Si Methuselah. 969, ay na-testing. Meron kasing 7 mga lalaki sa banal na kasulatan na umidad ng halos ay 900 years. Wow. Pero pagkatapos ng baha, nagkaroon tayo ng parang naipri. Dahil wala agad na mga prutas at gulay, Yes, mga wala butil, nasira nasira. So naipahintulot na kainin ang mga flesh. yung karne. At dito nagpasimula ng pagbaba ng buhay. Kaya ngayon, kaya sinasabi nating new life, pwede nating muling baguhin yung karer, yung ating sariling pag-aalaga sa ating katawan, na pwede nating pagbasihan yung nasa una. Yan, ang una yung pagkain. Yung una sa pagkain. nutrition, Kaya sabi dito sa nutrition, una talaga mahalaga ay butil. Yan mga nuts na yan, mga butil sa mga gulay, mga prutas, nuts, sabi diyan, seeds, legumes, vegetarian products, ito ay makakatulong ng malaki sa paglago at pagkakaroon ng lakas na resistensya ng iyong pangkalusugan. Ayan, napakaganda, Pastor. No? Doon pa lang sa pagkain, sa nutrition, dapat alam mo yung mga nararapat na angkop sa katawan. At ang base mo doon ay naka-plant-based na mga... Yan po ang mga tinitingnan at talagang sangayon talaga sa malalim na pag-survey, pagtingin, yan ang makakatulong na malaki para yung buhay mo talagang makita nating may quality. Yes. Nasabi natin quality. Pangalawa, partner, ay yung proportion. Ano ba itong proportion? Opo. Ibig sabihin talaga, pumili ka ng mga pagkaing akma doon sa iniisip mong magkatuwang at maganda na siyang nakabase doon sa sinasawag nating ayos ng kalagayan ng sustansya ng iyong kinakain. So kaya dito ay mapapansin natin kung maaari nga, nabanggit ko kung maaari sa isang araw, at least 3 beses na klase ng prutas o gulay ang ating pwedeng makain. Yun po ang pangalawa. Pangatlo ay yung quality. Siyempre, dapat hindi sira-sira. Hindi naman bulok-bulok. Gulay nga, bulok naman. Ang isang pinapayo dito, partner, na quality fresh food diet natin pagdating sa mga fruits and vegetable. Kung maaari nga sana, meron tayong sariling garden. Yes. Yun ang advantage. Yun ang advantage. Pag kami sariling garden, alam mo yung tinatanim mo, at alam mo, walang chemicals. Walang chemicals. Okay. Sapagkat ngayon, talagang halos lahat na ng ating mga kinakain talagang hindi maiwasan Yes. na merong mga chemicals na yan. Kaya, ang advice sa atin, mas maganda kung meron kang simpleng taniman o bakanting lote. Yan. Ikaw lang gumawa ng paraan. Correct. Na ikaw ay makapagtanim. At alam mo, partner, meron nga akong gustong i-promote din. Sige po. Kasi ngayon, ay meron tayong tinatawag na contest na may kinalaman sa Big Faith. Wow. Ang Big Faith ay ito yung may kinalaman sa ating mga pagtatanim ng mga prutas at gulay. Wow. At china-challenge natin ang ating mga kapatiran, ang ating schools, na sila ay gumawa ng paraan na yung produkto ay doon talaga nila kukunin. Yes. At dapat yan ay hindi lamang isang pagkakataon. Dapat man rin ay consistent siya. Opo. Taon-taon yan, dapat merong bunga na doon nila kinukuha. Ayun. At ngayon ay meron tayong 2 na survey. Magandang nakita ko din po ito. Talagang consistent ang mga kapatid. Yeah. At maaring ito ang siyang isasali natin sa ating union para dito sa ating natawag nating Big Faith. So yung quality ng pagkain ay mahalaga. Yes. Sapagkat dito nadidetermine yung sustansya ng pagkukuha natin para tayo maging malakas. Pang-apat na bahagi sa nutrisyon na pinakamaganda ay yung balanced diet. Yan. Ibig sabihin, partner, kahit na pala yan ay gulay, kahit na yan ay prutas, pero hindi mo naman parang over. Yan. Masyadong madami yung kinain mo doon. Kinain mo doon. Opo, hindi balance pa. Hindi pantay yung dami. Correct. Kaya sabi nito, dapat pantay. Dapat pantay yung
kumbaga, yung ingredients Yeah. na pipapasok mo para pagpasok sa katawan, hindi siya mahirapang... Walang lamangan. Walang lamangan. Kumbaga sa atin ay walang lamangan. Yes, so, dapat opo. yan ay balance, balance Kasi diet. kaya mahalaga na Yes. makuha yung nutrition na balance pa, sir. Oh, yes po. Yes, Ang panglima ay siyempre yung adequacy. Oh, kailangan hindi talaga sobra at hindi din naman kulang. Yes, At oo. kailangan ito ay tansyahin din ng ating sarili, ng ating katawan na Moderate moderate lang talaga yung ating pwedeng kainin. At ang pang-anim ay yung moderation. Yun na nga yun. Oo. Moderation. So, hindi talaga maiwasan, partner. Opo, sir. Talagang ang panlasa ng ating mga bibig natin May hinahanap-hanap. ay talagang laging may hinahanap. Pero sabi nga sapagkat ang pinag-uusapan natin sa healthy lifestyle ay Opo. bagong buhay. Yes. In everyday na life natin, merong pagbabago na talagang dapat kilusin din natin yung sarili natin. May process. May yan. process din tayo. Kaya kung noon ay ang pagkain ng taba, partner, ay mataas-taas. Pero sapagkat gusto mong ilaan ang sarili mo na mas maganda, Yes na mas mahaba-haba ang iyong lakas na gugugulin, Yes. ay babawasan mo yun. Ayun. Hindi naman ibig sabihin ay huwag ka nang kumain ng taba. Automatic, yun ay kailangan gradual nating Hanggang sa kung gusto mo ay mawala talaga, mas maganda rin. Mas maganda. Pero Mas lalong maganda. Yes, oo. Lalo na, pangalawa dito, yung pag-take ng asukal. Nako. Mga matamis, partner. Ikaw ba, mahilig ba sa matamis? Pag mayroon, pag wala, okay lang. Kaya dapat moderate. Yes, so- Kumbaga, pagka nagtimpla, hindi damihan ng asukal. Yes, Hindi so- mas maraming asukal kaysa tinimplahan. Ay, kamusta ang paggamit naman ng alat? Ng alat, Asin, asin? dapat ay hindi rin kasi delikado. Delikado din, Delikado. Mahalaga yung moderation talaga. Moderation. Opo, oo. Naalala Lagi katamtaman. Naalala ko tuloy nung dumaan kami sa Utah, nung galing ng yung Wyoming ay nadaanan namin yung napakalapad na gawaan ng asinan. Sabi ko, ano kaya pagka ito'y talagang hindi natin mapigilan ay ito na ang magiging lifestyle natin na laging may asin. Oo nga. So parang hindi rin naman maganda. Hindi rin naman maganda. Kaya dapat ay balance lang din. Si Atidan, pag nagluto siya, dahil wala namang bitchin, walang magic sarap. Oo, yun. Ang ginamit niya asin na yung rock salt. Ubo? Rock salt lang. Yeah, oo. Para hindi maalat ang dating, nilagyan ng asukal. Ano ba to, maalat o matamis? Nag-mix na siya, no? Nag-mix siya. So, basta mahalaga. Moderate. Moderate siya. lahat, Ayan. At ang pinakalas ay avoidance. Ibig Ano sabihin yung mga ng dapat avoidance, maiwasan? Oo. yan, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mahalaga po ito na atin din pong, kumbaga, yung pag-temperance natin ay di laging naandyan din. Iwasan ang mga inuming walang sustansya tulad ng partner? Tulad ng alak, Nako. kape. Hindi tayo magkaroon ng kalusugan, kundi karamdaman. Yan. Kape, soda, at mga refined foods. Nako. Oo nga. Talagang malaking challenge din. Hindi lang sa iyo. Yes. Kahit sa amin kasi Sa atin, lahat. sa atin lahat Walang kasi exemption dito. Walang exemption pero binabanggit dito na Magandang paalala, Pastor. paalala talaga din sa atin na magkaroon tayo ng ganyang pag-uusap. Mabuti sa atin ay umiiwas na tayo sa mga ganyang inumin. Correct. Mga alak. Kasi hindi talaga yan sa atin doon sa mga pwede pero dapat avoid. Yes, Oo. Kailangan na ikaw ay matutong mag-temperate. Kung Yes. ito man ay pwede, wag mo namang sobrahan. Kunting-kunti lang. Konti-konti lang Ayan, po. oo. So, hindi naman natin ibig sabihin ay tanggalin mo kaagad ang lahat. yes, Kaya oo. ibig sabihin dito, ang advice sa atin ay moderate at saka dapat ay talagang tamang-tama. Balance lang talaga. So, yun po yung partner, yung kagandahan ng tinatawag nating nutrisyon. Hanggat maaari ay piliin natin ang mga pagkain tulad ng gulay, yung may kulay. Sabi doon, baghari. Wow. Baghari. Dahil nakakasiguro tayo na ito'y sagana sa sustansya. Aba. So, ikaw ba, partner, pagka umaambon, nakakita ka ba, mayroon ko bang nasisilip na baghari? Mayroon, Pastor. Ano ang iyong pananaw? Nakikita ko magagandang kulay, di ba? Yeah. Una, nakakita ka ng baghari. Napapawaw kami, kaya Yes. hinahabol namin yan Correct. Hinahabol namin yan, pinupuntahan, lalo na doon sa amin sa probinsya.
abay, minsan dalawang bahagahari makikita mo, abay, doble ang kulay. Oo, di ba? Ang daming kulay. Oo, di Ay, ba? pag ganun pala ang kulay ng mga prutas at gulay na kukuha mo, full of nutrients. Nutrients Ang mo yun. ganda, no? Kaya ngayon ang hanggat maaari. Hanggat maaari naman, hindi naman sinabing automatic. Yun ang Yes, kagaya. Hanggat maaari, ay yan ang ating pakakasiguruhin Yes, na sa table natin, sa ating mga tahanan, Sa ating ganyan. hapagkainan. Ang ating hapagkainan. Yun ang Opo. ating nakikita. Nakakain. Opo. Hindi lang wow, ang sarap niyan sa picture. Picture lang. Kaya picture lang pala. Okay. Ang pangalawa na binanggit natin sa nutrition ay exercise. Yan, oho. Exercise ay binabanggit ng exercise kapag ito ay ating ginagawa pag gising natin sa umaga, yung atin palang immune system ay gumaganda ang function Wow. Oo. at lumalakas. So the more na ikaw ay naibabanat mo at naigagalo mo ang iyong buong katawan, Yan. the more Mga ugat-ugat. na yung mga ugat-ugat natin ay nababanat natin, the Yes. more ikaw pala na lumalakas ang immune system. Yes. Kaya kahit na nung mga viruses o mga naandyan na nakakasalamuhan natin, nakikita natin, na-encounter natin, Opo. ang katawan natin kayang lumaban. Yun. Kapag wala talaga pala tayong exercise, ay hindi ito magbibigay na o makakatulong ng ano sa atin. Yes. Sa atin. Kaya sa exercise, meron ding moderate. Kung sa sobra naman. nutrition, Oo. ay meron ding moderate. Aba, sa exercise pala mga kaibigan at mga kapatid, ay meron din palang moderation. Moderation din. Ano ibig sabihin? Kapag umidad ka na kasi, hindi mo na kaya yung larong basketball. Ikaw, oo. partner, nakalaro ka naman ng basketball. Nakalaro, oo. Ako ngayon, sa edad ko ngayon, parang hindi na ako pwedeng sumabay sa kabataan. Pero pwede pang mag-shoot-shoot. Pwede pang mag-shoot. Moderate na. Shooting. Oo. Kaya ngayon, Dribble ng kaunti. ang aking ginagawa ngayon ay at least yung tinatawag ng Pickleball. Pickleball. Wow. Okay. Tennis. Medyo moderate yan Moderate, oo. Pero Volleyball. yung hard exercise, katulad ng mga basketball, mga mabigat na mga pagkilos at paggawa, ay hindi rin maganda sa katawan yan. Yan naman ay sinasabi din sa atin. Kaya yung advice sa atin, kapag kaumidad na, walking is the best. Yun. No, yung ating walking. Kaya Malaking bagay yun pag-walking. Oo. at ang sabi dito ay nakaka-increase ito ng tinatawag na yung cells natin sa activity natin ay nabibigyan ng lakas. At sabi nga 50% Wow. Malaking bagay na yun. karagdagan Correct. doon sa kalakasan ng ating pong katawan. Amen. At mayroong mga benefits ang pag-exercise. Opo. Katulad ng sinasabi na yung digestion, yung pagtunaw Yan. ng ating pong mga pagkain na kinain. oo. Mula doon sa kinain natin, tayo ay kumilos, gumalaw tayo, mas lalong mang-function ng ating Ayan. Maging panunaw. maayos ang pagpanunaw ng ating bituka. Ay, bituka. At Yes. yung lahat ng ating kinakain, na ilalagay niya at naiayos niya ng tama. Para pag dumi mo, Maayos ang flow. maayos ang flow. Hindi ka mahirapan sa kaliso. Ikaw, partner, hindi ka pa ba naman nahihirapan pag pumunta ka na siya? Hindi pa naman. Dahil sa una, madaling Sige araw nga. pa lang, walking na. Oh, yes, Dahil sir. sa madaling araw, may live tayo. Yun. Mula doon, palakad-lakad, akyat, baba, Okay, papunta rin ano. dito. At pagkatapos ay, pagka pastor, ang isa sa mga prutas na kinakain natin, pag binalikan natin yung pagkain, Sa nutrition. o ay yung may mga fiber. Yes, oo. Yan, yung may mga fiber. Kaya nga, kasama na yan. Talagang Oo. kabilang. Ay, maganda pala yan sa pagdaloy ng pagkain. Ano, ho. Kaya hindi ka mahirapan. No? Hindi kayong para kang galit na galit, iri ka ng iri, hindi mo Kasi maganda pala na may pagkain ka na doon kasama ang fiber, may exercise ka pa, yung binanggit doon, Yes, oo. ay makatutulong ng better digestion. Yes. Yes. Nag-enhance ito ng absorption ng lahat ng mga minerals. Minerals, wow. Kaya nakakatulong yan. At nakapagbababa ito, sabi lower inflammations ay nangyayari kapag tayo ay kumikilos at tayo ay gumagalaw. Yes. At of course, sinasabi pa dito, nakakapag-prevent din ito, nakakatulong dito sa yung mga diabetic na, yung mga may problema sa diabetes, ay nakakatulong ito. At of course, nakakatulong ito na kontrolin ang ating pagtaas ng blood sugar. Nako, ang ganda. No? Pagka pinawisan ka, alabasan dyan, Mga sweat. Ho. at hindi lang partner yan eh. Hindi lang yung makontrol ang ating pagtaas ng ating blood sugar. Kundi nakakatulong din, mga minamahal na mga kaibigan, sa pagbaba ng timbang. Aba. Oo, kaya yan talagang, eh.
Dati yung timbang ko 96 eh. Yan. Ngayon ay 97 na lang. Ay, ito. Bumaba, 90. 90. 90. Oo. So, Dahil yun. ang exercise, nakatutunaw ng taba. Yes, di ba? Yan yung Nakatutulong. kanina. Pag pinapawisan, Pastor, mahalaga pala yun. Okay. Doon sa continue natin, parang mabilis ang ating oras, partner. Oo, sige lang. At Ituloy pag hindi natin matuloy, di next episode. Next episode naman, So, sa new Pastor, nandun yung nutrition, exercise, and sa then W. water yan. Water. Water. Water is life. Tayo'y naniniwala na ang katawang ito ay napapalooban ng 70% Ng water. Ang ganda, Kaya ang buhay natin ay talagang kung walang tubig sa katawan natin, talagang mahirap tayong Buhay. mabuhay sa Makasurvive. mundo ito. Mahirap Yeah. makasurvive. Kaya ang ating tubig ay 70% sa lahat sa lahat naman yan. Kaya kailangan natin ay kumbaga kung maaari ang advice ay 8 to 10 o 12 glasses of water na tayo po In a day. Okay kinunan. Kaya kapag ikaw ay maayos at laging umiinom ng tubig at nasa tamang kumbaga daloy ng tubig ang kanyang katawan. Sabi dito, it reduce heart attack. Wow. Di ba? Malaking bagay yun. Pala yan, Pastor. It reduce heart attack at ito din ay nakakapagpababa din ng sugar. Naalala ko nga yung sabi ni yung isang doktor natin, nagsabi siya na kapag tumaas ang blood sugar mo at wala ka ng pera na gumamit ka lang ng water. Water lang. Inom lang. Water therapy. Para mai-balance mo ang iyong sugar at na may ayos, may balik sa tamang normal, sa tama, Sa ay normal, lagi kang uminom ng tubig. Ayan. Kaya water therapy mahalaga yun. Yes, Opo. water therapy. So sinasabi nga na ang tubig ay buhay. Yes. Kaya nga, laging wag nating kalilimutan ang atin pong pag-inom ng tubig. Yan. At kung dadalhin natin sa spiritual, si Jesus ang water of life. Yes, Opo. po. Oo. Kaya kung kailangan natin ng tubig, kailangan din natin ng Panginoong Yesus na tubig ng buhay. At saka kahit partner, yung sa mga skin disease natin, Yes, Pastor. kahit sa panahon ng ating Panginoon sabi ng Panginoon kay sa ating sinabihan niya na para malinis ang kanyang kitong Ay, yung isang tao doon na may sakit. o may sakit. Sabi niya ay lumusong ka at ilubog mo ang iyong katawan ng 7 beses. So parang hindi siya makapaniwala sa loob ng 7 beses. Pero Si Naaman. si Naaman, I remember that. Okay, si Naaman, Lumang Tipan. sa Lumang Tipan, ay ayaw pa nga siya ng sumunod Dahil sinabihan siya ni Eliseo. Eliseo. Sabi niya, tulong lang sa tubig. una, madumi daw. Madumi. Pero wala. Ang nagsabi, yung mismong... Yung instruction ng Panginoon kay Eliseo. Eliseo, yung instruction Oo. Kaya siya ay in-encourage mismo ng kanyang alipin. Kanyang... Una, hindi lang isang beses, Pastor, ha? Yes. Sabi ay 7 times. Nako, kaya sabi ay, 7 times. unang tuslob doon sa tubig. Wala. Parang hindi naman gumaling ito. Hindi ko Pangalawa, gumagaling. ikatlo, ay basta sundin mo ang instruction ng Panginoon and you will be healed. Imagine, Talagang 7 beses, Pastor. Ngayon, partner, kaya sa pag-inom ng tubig, hindi lang pwedeng isang baso lang inumin mo. Correct. Oo. Dapat ay 7, sobrahan mo pa. Para ikaw ay mas umayos at gumanda ang, hindi lamang ang buong anyo o pangangatawan natin, kundi ang buong katawan natin ay magkaroon ng magaldo at maayos na kalagayan. Ang tubig, Pastor, ay napakahalaga not just for drink, kundi pangligo. Panligo. Halos lahat. Panligo, panlaba, panghugas, pag nagluto. Ang tubig ay halos nariyan ka-partner natin. Parang partner ay mahirap mabuhay Mas mabuti na daw na ilang panahong walang kainin. Kaysa Kaysa sa walang tubig. Yes, Pastor, tunay yan. Kasi pag ang isang tao ay nabuhay sa isang buwan na walang pagkain, makasurvive pa basta may tubig. Yes, po. Pero ang isang buwan na walang tubig, mahirap makasurvive. Yeah. Kasi pagkakain nga lang natin, pagka nabilaukan ka, anong iinumin? Anong gagawin? Iinom. Ay kung walang tubig. Ayun. Kaya nga, napakahirap. Kaya water is life. Life, okay. Yes, Doon sa letter L, partner, sa ating Sa tinatawag sa life na tayo. Sa life na tayo. Opo. Ang sabi dito ay live temperately. Wow. Pag sinabing temperately, sikapin mo na Laging yung katamtaman. sarili mo ay kaya mong kontrolin. Yes. Sabi nga dito yung
yung moderate, light, temperate person, and calm person, ay ito yung mga taong makikita natin sa araw-araw na ma-encounter at makita natin ay mga taong mga magandang makausap at makasama. Yan, oo. Kasi hindi sila yung mga madaling Hindi mainipin. Hindi mainitin ang ulo. Mainit ang ulo. Yan ang partner. Mapagpasensya. Yan yung mga mapasensyahing tao, magandang kasama, Nakaka-inspire. hindi yamutin. Oo, nakaka-bless. Hindi yung nakaka-discourage. Dapat nakaka-encourage. At of course, yung mga salita nila ay nakaka-uplift. Yan yung mga tao. Kapag ikaw pala nabuhay na temperately ay nakakatulong ito ng malaki. Yes, opo. And letter I, doon sa ating new life ay invest time in others. Malaga, no? Oo. So, sinasabi dito na kanilang pinag-aralan ng mga ibang mga expert, bakit, ano ang benefits, o ano ang kagandahan ng ikaw ay naglilingkod, naglilingkod sa iba. Sinasabi dito na, you can lower also your depression and yung level mood mo ay may improve. May improve. Ibig sabihin, kapag ikaw pala ay overstress sa work at ikaw naman ay nagkaroon ng time na makipag-istoryahan at makipag-usap, abay, naililibel mo, naibababa mo yung depression mo. At ang sabi dito, na-improve pa yung iyong mood. Ibig sabihin nito, yung mood natin sa araw-araw, kapag may nakakaistoryahan ka at inyong nababagihan nga ng magandang bagay, parang ikaw ay... Yung pagiging moody mo, nabago. Nababago. Oo, kasi napalitan ng mga inspiring na mga napakinggan mo. Kaya partner, mas maganda na tulungan din natin ang sarili natin na hindi lang tayo nakamukmuk. Yan, oo. Alam niyo ito yung malaking hamon din nga sa pagbabanig bagong buhay. Yes, Pastor. Dahil yung technology natin ang ginagawa ng paraan din ng kaaway para tayo mugmukmuk sa isang sulok. Correct. Imagine, halos magdamag, doon ka lang kaya mo mag-stay kasi naka-cellphone. Ka-cellphone ka. Kaya So, ang tanong ay, anong magandang outcome nito? Yan, oo. Kaya sa ating mga anak, kung maaari nga ay turuan talaga na paggising sa umaga, wag munang humawak ng ganung gadget. Dapat ay mag-participate muna, may worship tayo, then exercise, and then kumain, sama-sama tayo. Ay di makakatulong ito ng malaki. Kaya dapat may oras sa lahat ng bagay. Yes. Ibig sabihin ay magawa, magampanan, atong oras ay magamit mo sa tamang panahon. Dahil, ganyan binanggit mo, Pastor, bago mo ituloy yun, yung pag-invest ay pag-socialize yun sa panahon. Kasi pag wala kang time sa iyong kapwa, mahirap. May nagsabi, Pastor, na ang cellphone, naglalapit sa mga malalayo, pero naglalayo sa mga malapit. Mga delikado. Magandang din yun. Magandang word and po. So, kaya talagang mahalaga po na mag-invest tayo ng oras. Ng time. May time tayo. Kaya nga, kung maaari sa ating mga paglalakbay, paglalakbay, yan man ay saan man tayo sumakay, sa panlupa man o panghimpapawid, sa dagat man yan, siyempre may oras, katulad sa barko. Minsan, papunta ka na Mindoro, ilang oras? 3 oras. Marinduque, 3 oras. Pulilio, 3 oras. Why not you talk to your somebody, yung katabi mo? Yung mga kapassenger na kasama mo. Para ma-inspire din sila. Yes. So, at palimis na pagka nabuksan, nagugugol din natin yung magandang bagay para sa kanila. Ayun. At sila naman, na-inspire din Correct. at nakakilala. So, sabi dito, investing time in people builds good relationships. Wow. Kaya, kung saan man tayo dalhin ng panahon sa buong maghapon, at maka-encounter din lang tayo ng ating kapwa at makakasalamuha, di mag-share ka talaga, magbigay ka na. Ako'y natutuwa kay Pastor Kahobe sa kanyang kwento. Siya daw ay talagang parang hindi siya mapakali kapag sumakay sa bus, sa ilang mga paglalakbay niya ginagawa, kung hindi niya maikikwento ang mabuting bagay sa kanya nakakatabi. Ako'y na-inspired sa ganyan. Yung ating Pangulo ay nang yun talagang yun ang kanyang kumbaga habit. Yung habit niya, hindi siya pwedeng bumaba sa sasakyan na wala siyang nakaistoryahan doon sa kanyang sinakyan. Bus man yan o anumang sasakyan ng kanyang sinakyan. So yun ay nakakatulong sa kanya. At naisishare niya yung goals. Ito ang goals natin sapagkat tayo ay pansamantala lang sa buhay na ito. Ang pinakang goals natin ay hindi dito sa lupa. Yes. Ang goals natin ay dapat ay Panglangit. panglangit ang goals natin. Opo. At gawin natin yung pinakamagandang
regular time sa mga meetings, ang igagawin natin, sa halip na mga negative, mga pinag-uusapan, dapat marami iwasan talaga yung negative, kundi lahat ay Mga positive. yung magagandang value na pwede mong i-share, yun ang ating gagawin. Yung value and care of life, ayun ang ating ibibigay. Yes. So, ang sunod sa ating new life ay yung Sa tinatawag nating hininga o life. Ano po, yung tinatawag nating buhay ay dapat hindi natin sasayangin. Okay, ang tinatawag ditong 4 to 6 weeks without food, perhaps 7 to 7 days without water, but only minutes without air is life-giving oxygen. Ibig sabihin ay yung pinakang huli ay pure air. Pure air. So ibig sabihin, ang pinakamaganda rin talagang lumabas tayo sa ating tirahan at sa ating tahanan at pagkatapos ay tumungo tayo sa mga lugar. Lumanghap tayo doon sa mga lugar na Mga preskong hangin. mga preskong hangin. mga Hindi lugar yung ng hangin. puno ng mga usok. Hindi puno ng mga usok at hindi ito makakatulong ng malaki sa bawat isa sa atin. Kaya yon yung fresh air, fresh quality na patutunguhan natin ay matutulong ito ng malaki para ang oxygen natin ay gumanda. O kasi pagka ang nalalanghap mo lagi ay carbon dioxide, abay Yes, delikado. opo. Pero when you go to the places na kung saan ay maraming mga halaman, maraming mga punong kahoy, makaka-inhale ka ng mga fresh air na kung saan ang mga halaman kasi at mga dahon, Pastor, nagpo-produce yan ng mga oxygen. Yeah. Opo, kaya karoon na magandang effect doon sa ating tinatawag na lungs. Yes, Opo. Kaya maganda yung binabanggit mo pagka gusto mo mag-jogging, gusto mo lumanghap na magandang hindi dito sa tabi-tabi ng kalsada, puro usok yung malanghap mo eh. Kaya maganda talaga yung mahilig kang kumbaga magkaroon ng recreation din kasama ng Yes, pamilya. correct. Pumunta kayo doon sa tabing dagat. Yan. Lumanghap kayo ng mga sariwang hangin sapagkat ito'y nakakatulong. Ang sabi nga dito ay, ang effect nito ay improve sense of well-being. Wow. Yan. Increase rates of quality of growth in plants and yung animals natin. Yes. Kumbaga makakalimutan natin yan na tayo pala ay masigit na makapapangsyon kung ang daloy ng oxygen sa atin ay maganda. Yes. At ang pinakalas sa partner ay educate yourself. Yun. Yan yun yung siguro talaga yun yung malaking hamon sa atin. Educate yourself. Sinasabi dito na ito isang process na ang sarili natin ay magkaroon talaga ng effort at sa pag-educate ng sarili natin, number 1 dito ay may time ka rin sa reading or yung meditating ng mga magagandang salita para yan ay ma-repress din ang your mind. Yan. Kaya nga, ano ba ang pangunahin na dapat nating i-reading o basahin? Sinasabi dito sa pag-educate ng ating sarili para tayo tuluyang talagang babago, Opo. siyempre ang Word of God. Kung sa spiritual life ay di salita ng Diyos. Yes, opo. Kung sa health naman ay kung sa kalusugan, di mga health books. Yes, para magkaroon tayo ng mga idea, mga information. Opo. information. So iba-iba pa, Pastor. Ano po? Ibig sabihin ay marami kang choices. Na kung gusto mo na ma-educate yung sarili mo, may mga self-study ka eh. Di ba? So, pwede palang gawin yun, mga minamahal. Kaya na binanggit ni Pastor, una, pag spiritual, ay Biblia, Yes. yun ang pinaka-foundation. Yes, Opo, pag gusto mo naman sa about health, o gusto natin magbasa ng ay di basahin natin. Kung health din pag-uusapan, nasa Bible din. nandun sa Bible lamang, din. hindi mo makakasumpungan yan without any tinatawag nating guide, Bible study guide. Yeah po. Opo, pero pagdating sa health, laging tinuturo din naman tayo sa banal na kasulatan. Opo. At kung books ang pag-uusapan, Pastor, we have so many books. Yeah, we have so many books. Mga inspiring books. Yes. So, At ang aking suggestion at minumungkahi, bukod sa siyempre spiritual book na pong number 1, yung Word of God, ano po, meron tayong mga health books. yes. So, Sa ating denomination, sa SDA, we have so many books. yes. So, Health books, talagang nandyan. So magkaroon talaga tayo ng time na ma-educate din ang ating sarili sa bahaging ito. Yes. Ngayon sa maikling oras na natitira natin ay ano ba talaga ang sikreto ng bagong buhay? yan. At hindi lamang basta bago, dapat masaya. Dapat masaya, no? Masayang bagong buhay. Yan, masayang. Dapat may alam natin sekreto para
alam natin kung paano maging masaya Yeah. na meron ka ng bagong buhay. Okay. So, in-identify natin yung new life, partner. At sa huling pagkakataong ito ay gusto nating bigyan ng malaking bahagi yung ano ba talaga ang sikreto ng bagong buhay. Yes, Pastor. Actually, ang pag-aaral natin ay tumutukoy sa relationship. Yan. No? Relationships are the key of the new life o bagong buhay. Kasi ang tao daw na mananatiling healthy Yan. sa apat na aspeto ng buhay. Opo. Sa ano ngayon? Sa ating mga pinag-aaralan? Oo. Physical, mental, social, and spiritual. Ay siya'y laging mayroong communication Yes. na nagagawa sa tao and of course doon sa ating Diyos na limuka. Amen. Kaya yung warm connection with people, ang sabi ito ay talagang nakakabigay ng magandang buhay sa kanyang araw-araw na ginagawa. Ayun. Ang ganda, Pastor, ng ating Yes. diskusyon. Oo. Limited man, tapos sa sunod ay pahagingan pa ulit natin Okay, sa sunod okay. na episode Oo. po. Dahil ang ganda ng ating pag-aaral, mga minamahal. No? New life, no? Bagong buhay, lalo na kapag na kay Kristo tayo. Ano po napakahalaga nun. Mga gili ko, mga taga-subaybay sa ating maiksing pag-aaral, sana kayo nakinabang. At naging pagpapala sa inyo ang mga kapahayagang ipinahayag sa atin ni Pastor XP. At sa ating pagtatapos, Pastor, tayo po ay manalangin. Yan ba ipopromote mo rin? Okay na po. Ito na yung ating susunod na nating episode. Sige po. Okay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong paggabay, salamat sa inyong presensya, salamat sa mga bagong kaalaman na aming natutunan patungkol sa kalusugan, na maging sekreto upang kami maging masaya at manatili na mamuhay na may kaalaman sa pangkalusugan upang maibahagi din namin sa aming kapwa. Aming dalangin, naging pagpapala ang aming paglilingkod at patuloy na maging pagpapala sa aming mapaglilingkuran at makapanood ng programang ito. Pagpalain po ninyo kami patuloy, ganoon din ang aming mga taga-subaybay. Samantalang pagpapatuloy sa aming mga gawain sa natirang na panahon o oras ng araw na ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan at laging pagpapaalala sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay po. Mga gili namin mga taga-subaybay, kami pinagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay sa ating programang Heal Thy Lifestyle. Sa pangalan ng ating programang ito, kasama natin ating mga technician, Brother Ralph Avihay, Sister Ashley, of course, aking may bahay sa atinaan. At ang aking kapartner ng programang ito, walang iba, Pastor XP Figalan. Thank you so much. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, na nagsasabing, laging tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. God bless you.